Kinakabahan talaga ako mga kamuma dahil si Mitsu nga bigla siyang nanghina tapos pakiramdam ko meron siyang lagnat. So, 'di ba ang hirap kapag nakikita natin siya na hindi siya active tapos nanghihina. Hindi ko alam kung anong dahilan. Then, after ilang araw mga kamumat, eto nga napansin namin na merong tumubo dito sa mukha ni Mitsu. So, parang napapraning na ako dito mga kamumat. Nag-decide ako na kailangan ko siyang madala sa vet dahil nga kinabukasan ay kailangan ko na namang umalis sa umaga. Magbabiyahe kasi ang mama niyo papunta ng bukid. And mag-sleepover din kasi kami doon mga kamuma. But don't worry, kasi nga maunang umuwi ang kapatid ko para merong mag-aalaga dito sa mga anak kong apat ang paa. Alam niyo ba, almost 2 araw na walang ganang kumain si Mitsu. Kaya ang ginawa ko, pina-force feed ko si Mitsu. Tapos more on vitamins mga kamuma. At eto na nga, meron na ngang pagbabago at kumakain na nga din si Mitsu. Isa talaga sa pinakamahirap na pinagdadaanan nating mga rescuer kapag meron silang karamdaman. So kailangan talaga dito mga kamuma, laging nakahanda yung bulsa natin. Kasi paano kapag hindi? Paano natin sila mabibitbit sa vet? Dito sa area namin mga kamoma, kapag magkukommute ka, sobrang pahirapan talaga. Hindi ka makasakay lalo na sa gabi mga kamoma dahil bihira na lang nagbabiyahe sa gabi tas minsan hindi mo pa mapagkatiwalaan. Eto nga sobrang likot talaga ni Mitsu mga kamoma. Alam niya din dito sa vet, kinatatakot siya. I think na amoy niya din talaga dito na alam ni Mitsu yung bahay pagamutan kaya iyan nagtatago na din siya. Grabe no, masakit talaga sa heart kapag nakikita natin sila na ganito yung situation. Grabe, nandito pa rin kasi yung sakit, yung trauma, ewan, hindi ko maintindihan. Kahit sobrang dami kasi ng mga alaga natin mga kamoma, walang ibang nasa isip natin na sana humaba yung buhay nila, sana wala silang karamdaman, sana okay lang sila. Akala ko ganito kasimple mag-alaga ng pusa, pero hindi eh. Kailangan talaga ma-effort ka, pahabaan ng pasensya, kailangan may fun ka para sa kanila. Masakit talaga isipin na alam yung kapag wala kang pera tapos hindi mo sila madala sa vet. Kaya napakahirap talaga magiging fur parents. Praying na lahat ng fur parents ay magkakaroon ng malaking blessing sa kanilang buhay. At eto na nga mga kamuma, lumabas na ang result ng test ni Mitsu. So ayan, normal lang naman ang kanyang hemoglobin. So wala naman siyang infection, kaso may lagnat nga po siya. Tapos anemic din po si Mitsu mga kamuma. Nagkaroon ng fungal si Mitsu boy. So ayan, buti na nga lang yung pera na pang medical ni ate niya nagamit ni Mitsu boy, pero sige lang, pera lang yan no, kikitain pa natin yan. Importante magiging okay si Mitsu. Tingnan niyo si Mitsu, nagtago, nanginginig na, natakot. Wala aman, uy, kakita kang dagong? Ano po? Yay. Kanina na-scared siya, hindi na. Scared ka? Ay, nako. Pagkakala niya, Buhay nanay ipamigay siya. ng pusa. Hindi kita ibibigay Kala mo ibibigay kita? Ano yun? Talo, ano yun? Hatag na lang tika kay Doc. Ma'am, daga na ba